Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Face-to-face, 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 inyong bangayan, face-to-face, huwag mong talikuran, harapin mo face-to-face. Yan, that's right, magandang hapon mga kapatid. Initan sa pagkatalo, hindi may iwasan. At sa aking koponan, walang atrasan. Alang-alang sa katotohanan. Ako si Donita Nos, handa na sa laban para sa Team Pula! Kami naman sa Samahang Puti, always nakangiti. Kaya tumabi na ang mga pikon at mga balat onion dahil Ryle Santiago is here. Chumichir para sa sabay-sabay na Team Puti! Tama na yan. Simulan natin ang laban. Ipanalo ang may paninindigan dito sa Face-to-face harapan! Sila naman ang mga professional at legit na eksperto. Please welcome ang ating harapang tagapayo, ang ating sandigan pagdating sa usaping legal, Attorney Lorna Capuna. Yes to love, no to hate. Sa ating spiritual advisor, Dr. Love, Brother Jude Banag. At syempre ang ating mental health advocate, Dr. Camille Garcia. At dito sa face-to-face, may tagabalanse sa misunderstanding. Sino ba ang tama at sino ang nagmamagaling? Ang pambansang referee, Corina Sanchez Rojas! Ate Corin! Ate Corin! Ngayon, Ate Corin! Grabe! Mag-zumba na lang tayo. Yes! Zumba na lang. Mas masaya kesa problema na naman. Handa na ba kayo sa problema? Handang-handa na. Handang-handa. O eto na, handa na ba kayo? Harapang tagapayo. Iringan ng magkapitbahay na nagsimula lang sa biniling yelo. O kakaiba, di ba? Na umano ay... Eh di syempre, nilagay na yung yelo sa iinumin niya, di ba? Lasang poso. Kadiri, ayan, nagkasulian at nagkahagisan pa ng yelo. Day, masakit yon. Masakit yon. O eto na, banggaan na to the tune of Ice Safety. Si Maricon ay bumili ng ice sa kanyang kapitbahay na si Vanji. Pero dahil daw sa yelo, ang kanilang inumin ay naglasang poso. Matagal na po ako bumibiling yelo kay Maring Banji. Masarap naman po lasa niya. Lasa naman pong mineral, hindi po lasa puso. Isa po ako sa magpapatunay na nabiling yelo kay Ate Banji ay lasang poso. Kasi po noong araw na yun, nandun po ako at natikman ko po yung juice na hinanda ni Maring Maricon. Lumamig pa kaya ang pagtatalo o patuloy ang pag-init ng kanilang mga ulo? Eto na ang G na G o gigil na magreklamo. Eto na si Maricon, humarap ka na! Okay, so nagsimula sa yelo ang lahat. Opo. Magkano na ba ang yelo ngayon? Bali, 5 piso po sa kanya. 5 piso Opo. ang isang piraso? Opo, kasi mineral daw po eh. Mineral daw. Opo. Mineral. Okay. Gaano kalaki naman yung tipak ng yelo na 5 piso? Mga ganyan po siya. Mga ganon. Mataba naman po siya. Mataba, tapos dudurugin na lang. Opo, para magkasya sa pitchel. Ayo, wala kayong freezer sa bahay? Actually, kasi... may rep naman po, kaso hindi ganun kalamig yung mga tubig. Kaya kailangan po ng yelo.
bakit may ref na hindi lumalamig ang tubig? Binili mo, saan mo nilagay? Sa baso ng tubig? Sa pitchel po, kasi nilagyan ko ng tubig para lumamig po yung inumin ng mga bisita namin. Ah, may bisita? Opo, kasi may salo-salo po. Ay, may salo-salo. Okay. So, ano yung lasa nung ininom mo? Actually, hindi po ako unang nakainom eh, kasi yung bisita ko po, sinabi lang sa akin na, bakit ganun parang iba ang lasa? Parang lasang poso. Ay. So, ginawa ko po, tinikman ko din. Pag inom ko, nag-isip din ako, sabi ko, oo nga, bakit ganun? Eh, mineral yung binili ko. Oh. Bakit lasang poso? Ano ba lasa ng poso? Hindi ko pa natitikman. Kung ano yung amoy siguro, parang yun ang nalalasahan mo. Kalawang daw po. Sinama ko po yung anak ko, sabi ko, samahan mo nga ako, ibabalik natin. At itatanong ko na din bakit ganun. Eh, nakapaskil naman, mineral. So, nagpunta kami ng anak ko, then tinawag ko si Ate Vanji. Sabi ko, Ate Vanji, yung mga nabili kong yelo, ano kasi, yung tinimpla kong isa, parang lasang poso po. Nakainom yung isang bisita ko. So, yun. Ano naman yung pag-ano ko sa kanya, pag-soli ko. Kaso parang nagalit siya kasi bakit daw, sa tagal-tagal daw po niya nagtitinda ng yelo, ako lang daw yung nagreklamo. So sabi ko naman, hindi ko po problema yun. Kasi una po, hindi naman akong unang nakatikim yung bisita ko. So syempre bilang may bisita ako, nakakahiya naman ako kung hindi ko gagawa ng paraan. O teka muna, paano nangyari yung nagkahagisan? Pinipilit niya po na hindi daw po totoo yung sinasabi ko. Sinisiraan ko lang daw po siya. Ganon? Nako, parang may naaamoy na naman ako na may pinaguhugutan kayong dalawa, hindi lang yelo. Asawa. Ha? Meron ano ba pa yan? po. Jowa ba yan? Hindi po. Alagang aso? O kaya Hindi po. ay maingay sa kapitbahay? Ano ba? Ano yan? Actually, meron pa po siyang isa pang parang masasabi ko po bang atraso to kasi nagpapalay away po ako ng alahas. Pero hindi po sa akin yon. Okay. Parang nangungumisyon lang din po ako. Okay. Ngayon, bago po kami nagkasundo, pinaliwanag ko po sa kanya yung mga proseso po. Kasi pag layaway po, bago mo makukuha yung item sa akin, fully paid nyo po. Then, saka ako po ibibigay sa iyo yung alahas. Opo. Ganon. Pero meron po siyang 5 months to pay. So, meaning to say po, pag ang isang buwan, 2,000 po yun kasi halagang 10,000 po yung alahas. Opo, nakapaghulog po siya ng 3 buwan. Okay, okay naman. Tapos? Opo. So, itong huling January, hindi na po siya naghulog. Sabi niya sa akin, hindi na daw siya makakapaghulog kasi wala na siyang pera. Opo. Paano yun? Tapos? Ngayon po, tapos nakikiusap siya sa akin na kung po pwede raw po, maibalik ko yung pera niya. Kasi, kasi may paggagamitan din daw siya. Ay? Opo. Yun nga po, nakikiusap naman siya sa akin na kasi may sakit daw yung asawa niya, pang may maintenance na lang daw, bibili daw po niya. Ako naman po okay naman, naiintindihan ko po siya. Kaso wala naman po sa akin ng pera. Nandun po sa tao kasi pagka naghulog po siya sa akin, syempre bibigay ko po kaagad doon kasi hindi naman po akong may-ari noon. So bali ang nangyayari po kasi, may commission lang naman akong 5% doon. So ngayon, nagagalit siya kasi bakit daw hindi ko ibalik sa kanya? Anong ibabalik ko? Wala naman po sa akin. Okay. Sabi ko, kakausapin ko yung may-ari, pero hindi ko po mapapangako sa kanya na gusto niyang maibalik ng buo sa kanya. Okay. Di ba po? Okay. Ewan ko lang, ikaw, Attorney Lorna, kasi pag may agreement na tayo, nahuhulugan mo, at naghulog ka na, that means there is already the agreement na bibilin mo yon at bubuuin mo yon. Kasi inaasahan mo na ano sa tingin mo legally? Legally, yung situation na ganyan, nasa Consumer Act yan. Obligasyon ng seller na pag dinimanda ng buyer, kagaya ng situation niya, miski na installment yan, 3 ariyan. Kung sira, i-repair. Kung mali, hihingi ng buyer, i-refund. Or i-replace. Hindi depensa yung wala sa yung pera. Gawa mong paraan. Soli mo yung pera. Kung di, ang tawag dyan, hindi lang violation ng Consumer Act, estafa na yan. Talaga, ganun pala yun.
Wow! Okay, eto na siya. Siya naman ang nagbenta ng yelo. Kasi ito, napunta na tayo sa alahas. Pero sanga na lang po yun. Ang pinagmulan po ng away nilang batuhan ay yelo na lasang poso raw. Ang inirereklamo ni Maricon. Banji, humarap ka na! Grabe ka. Makapag-ano ka sa akin, kala mo. Totoo, sinungaling ka. Bakit? Ano bang nangyari dun sa yelo? Ma'am, 3 years na po ako nagtitinda ng yelo. Wala pong nagreklamo sa akin. Siya lang po. Siya lang po ang bukod tangi dahil po meron siyang galit sa akin. Ay! Yung pala yun! Sabi yun, hindi totoo. Galit po siya sa akin. Yun po ang totoo. Hindi totoo yan. Yun, yung galit. Yung galit niya po tungkol po yun dun sa alahas. Sana dinala mo yung tubig para malasahan niya. Oo nga. Oo, kasi paano... Tinapon na po namin eh. Oo. Yun Pero lang, yung ano? sa alahas po, may dala po akong listahan. May usapan naman po kami. Okay, tingnan natin ang listahan Dala ng ko nga rin hulog. po yung alahasan. Okay, kasi parang ayan, may kasulatan na may listahan na naguhulog na siya. Bakit niya biglang hindi na itinuloy ang pagbabaya dun sa alahas? Aalamin natin ang punot dulo nito sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Face to face. Sising mo, harapin mo. Face to face. So ngayon, ang tanong, meron pala silang pinaguhugutan na ibang pinanggagalingan doon sa isinoling alahas. Okay, so ito ngayon ang dahilan kung totoo bang sinadya mong ipaglasang poso yung yelo na binenta mo. Ma'am, hindi po totoo yun, ma'am. Kasi hindi po ako yung taong manluloko. So sinungaling ako, At ganun. ano po, sa tagal ko po nagtitinda ng yelo, hindi ko po kailangan na lokohin yung aking mga kapitbahay. Tama. Kahit matagal ka na nagtitinda ng yelo, kung natapat nga sa akin, alam nga naman gumawa ko ng kwento. Tsaka hindi naman porket may atraso ka sa akin, gagawa na kita ng kwento. Para saan? Oo. Diba? Eh may nakainom nga ibang tao, hindi nga ako unang nakainom eh. Eh kung may nangyari dun sa tao, paano? Teka muna, paano ba aksidenteng maglalasang poso ang tubig? Pagka luma na yung pinanggagalingan na gripo, may kalawang na sa loob, ganun ba yun? Hindi ko po alam, mami, kasi wala pa naman pa ako na... Teka muna, sabi niya mineral daw. Opo, mineral naman po talaga yung ginagawa kong yelo, ma'am. So binibili mo Mineral talaga pero yung lasa. bote? Opo, nasa ano po. Nasa yung... Yung galon na... niriripilan po na ano. Refill, ano. Tanong ko ate, siya lang ba ang nag-iisa nagreklamo sa'yo ng lasang yelo? Siya lang. Yun Totoo lang yan. talaga yun. Meron Yun pa ang iba. question. Ay, sabi, Kailangan meron pa daw iba. Hindi lang ako. Hindi po. Akala lang po kasi niya, Kasi ako may lang yung galit lang kasi nagrereklamo. siya sa akin, kaya gumagawa siya ng issue. Doon tayo sa totoo. Oo nga, Kung may sa nangyari totoo doon sa nga, uminom, kasi totoo ko eh. ipapa-hospital ko pa. Parehas ako. Oo. Kasi Pick up line nga ako sa'yo, alam mo ba? ko ng mga Alam mo ba yung pick up bills line ko namin sa'yo? ng kuryente. Yelo ka ba? Ng ano namin. Sarap mo kasi ihampas sa pader. Poso ka ba? Poso ka ba? Bakit? Kasi ang sarap mo mong ano, bombahin. Mukhang handa sa mga punchline Yes. ang ating mga bisita. Talaga bang ganon? Teka muna, paano mo naman kasi sasadyain na maglasang poso yung tubig? nga, Yun lang ang hindi ko... Ang hirap. Oo. Maaari sigurong aksidente. Pero kung talagang lasang poso, lasang poso talaga. Sabi mo, meron pang iba? Hindi po ako talagang nakainom. Oo. Yung bisita ko po. Okay. So, syempre ako Baka din, naman ako ma'am po sa may-ari tubig. ng bahay. Sa tubig nila, hindi Tama, sa mineral diba? mo. Oo. Pwedeng mangyari yun, ma'am. Pwede mangyari yun. Sa tubig. Pero imposible po kasi mineral po yung pinanggalingan ng tubig ko. Mineral din yung kanya eh. Talagang may delivery po kami ng mineral. So, kasi may mga anak po ako, may maliit ako, 5 years old eh. So hindi pwedeng galing mismo sa gripo? Opo, hindi pwede yun. Ah. So yung sinasabi niya na dahil may galit ako sa kanya, kaya pinagkakalat ko na lasang poso yung yelo niya, hindi lahat ng may galit kailangan gumawa ng kwento. Hindi ko rin kailangan manloko ng tao. Tama! Paano ka niloko? Paano ako nakapanloko? Dahil sa halagang 5 piso, sisirain ko reputasyon. Tama! Paano nga nangyaring napunta sa hagisan ng yelo? Delikado yun. Kasi isusoli po namin eh. Maayos naman yung punta namin ng anak ko. Ngayon, sabi ko sa kanya, Ate Banji, ba't naman ganun? Nainom ng bisita ko yung lasang poso mo na, na yelo.
Siyempre, nandito ako para isoli sana. Nag-hysterical siya. Bakit daw? Sa dinami-dami daw ng customer niya, ako lang daw yung nagre-reklamo na lasang puso yung yung yelo niya. At eto pa, nung sinuli ko sa kanya yung yelo, binalibag niya, muntik tamaan yung anak ko. Tama ba yun? Ma'am, Diba? sa galit ko, syempre, napahiya ako, ma'am. Kasi Pero hindi mo pwedeng diba? ibalibag yung yelo kung tinamaan nga yung anak ko. Hindi ko naman sinasadyang Hindi magpapa-hospital ka pa. na mabalibag yung anak niya. Kasi, syempre sa galit Pero ko, kahit kahit naman na. sinong tao, kung nagagalit ng ganun, at kahit ano magagawa. Sana ko, binalibag diba? ko rin sa'yo, di ba? Para pares tayo. Mula sa yelo na lasang poso daw, balik na naman tayo doon sa kanilang mas malalim na pinaghuhugutan na alahas. Pakita nga mula doon sa ating mesa ng ebidensya. Ito na po ang listahan ni Ate Banji Salazar sa kanilang hulugan ng gold necklace. Ayan. May pirma po niya. 10,000 pesos. Monthly hulog ng 2,000. October 3, November, December, nakabayad naman ng 2,000. Meron naman kayong kabuhayan, ano? O, eto na. Ayan nga, pakibukas mo nga, Ryle. Hindi yan libre, ha? Kung sino daw magbubukas siya na daw magtutuloy ng bayan. Okay. O, kulang pa ng 2 hulog na lang. Bakit hindi nyo pa natapos? Ma'am, kasi ma'am, sinabi ko na sa kanya ng hatahasan na maaga pa lang na sabi ko, hindi ko na mahuhulugan yan kasi nagme-maintenance ang asawa ko. Kailangan ko ng pera, pambili ng gamot. Kaya ngayon pa lang sinasabi ko na Maganda sa'yo naman. na hindi ko na mababaya, hindi ko na mahulugan, kaya babawiin ko na lang yung nahulog ko. Ayun. Naiintindihan ko naman po yung sinasabi niya, ma'am eh. Kaso po, bago po kami nag-start dyan sa hulugan na yan, meron akong pinaliwanag sa kanya na kapag nag-umpisa kami, hindi pwede naman yung basta-basta na lang babawiin. Kasi may mga expenses na po akong ginawa eh, na masaheros ako papunta rin sa tao. O paano yung mga pinamasahe ko tapos ganito? Ang sinasabi ko nga sa kanya, sa 10,000 na yan, 5% lang ang tubo ko, ang commission ko. So 500 pesos lang po yun. Namasaheros na nga ako ng 250, so magiging 250 na lang yung makukuha ko. Ngayon, ang gusto niyang mangyari, buo daw ibabalik sa kanya yung 6,000. Eh, paano naman yung mga napagod ko? Ilang grams to, ate? 2.4. 2.4, 18K. 18K, 2.4. Ay, pwede na. Kasi, Pwede na. Oo, kasi mahal na ang gold ngayon. Opo. Nasa 40. 4,300, 4... Tawaran ko to, kukunin ko yan. Wala Kaso nga, nung sinabi niya sa akin na i-withdraw niya yung pera niya, nakikiusap naman ako sa kanya eh, na sana naman, wag naman buo kasi gumastos ako ng pamasahe, paruot pa rito eh. Di ba? So, medyo mas malinaw na ba yon, attorney? Ganon pa rin ba ang batas na kapag dinemand niya, kahit meron na silang kasulatan at nahulugan na, ay pwede pa rin bawiin? Hindi. Ang dapat dito, hindi na batas yan kung ano yung fair. Kasi meron rin siyang gastos eh. Sa 5% Yun nga po, commission na yan, Hindi niya naiintindihan. baka pwede yung mag-meet kayo halfway, di ba? Ibawas yung kanyang expenses. Kung 5%, sabi nga niya, magkano yung 5%? 500 lang po sa 10,000. Di ba reasonable yan na bawasan na lang yung binigay mo ng 500? Okay, balik tayo ulit sa tubig. Mamaya sa ating pagbabalik, alamin naman natin, ano naman ang nagiging problema kapag nakainom ka ng tubig na madumi. Ayan. Sa ating katawan, pagka na-infeksyon ka ng yelo na madumi, ayun, ano ang mangyayari sa iyong kalusugan? Alamin po natin sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Puti, puti, puti! Sino sexy mama? Face mo face to face. Okay, mula sa alahas, balik na naman tayo sa yelo. Sana ito na lang ay binato mo. Tuwang-tuwa pa ako kung babatuhin mo ako ng ginto. Ibubuksan ko pa yung bibig ko. Tama. At saka pansalo. Yellow din naman yung alahas, madam eh. Yellow. Tama, yellow. Yellow gold. Yes. Ayan. Doc Camille, anong mangyayari kapag nakainom ka ng tubig na madumi? Actually, maraming klaseng sakit ang pwedeng makuha dyan. Unang-una, kung nadidinig nyo yung cholera, actually, pag sinabi nyo sa Bisaya, yung cholera, pangit siya. Kasi matindi yung sakit na yun. Then, we have yung tinatawag nating typhoid fever. Yan, madaling, kahit nasabihin nyo na isang tao lang
ang nagkaroon ng typhoid fever, pwedeng makahawa siya. And then, meron din tayong dysentery, yung inflammation ng gas, yung dito sa stomach. So, yun yung mga typical na talagang Amoebiasis. Amoebiasis. Ito, sobra pa yung amoebiasis niya kasi talagang yung diarrhea nyo, tuloy-tuloy, and then it can lead yung possibility na magugulat na lang kayo, nagbe-bleed na yung lahat ng lumalabas sa inyo. Tapos, and then it can lead yung possibility na meron kayong colon cancer na nagtutuloy-tuloy siya pag hindi siya talaga. Ay, naku, nakakatakot. So sana maintindihan nyo ha, pagdating sa ganyan, kasi napansin ko rin, Ate Corinne, kung sinasabi mo na yung nandun sa kulay blue na mga lalagyan yan, tatandaan nyo po, ang refilling station po, hindi po siya mineral water. Filtered water po sila. Yung sinasabi na reverse osmosis. So depende po kung ilang klase pong step yung ginagawa din sa reverse osmosis, dahil kasi meron po talagang pagkakataon na maglalasang akala nyo kalawang or lasang parang bato yung lupa. Kung filtered lang. Oo, kung filtered lang po. At the same time, hindi rin po natin alam kung yung pong refilling station na yon malinis yung lalagyan. Kasi kung hindi malinis yung lalagyan, lalo na po kung hindi yan yung, di ba meron yung malaki na na nakikita o na transparent, meron yung kulay asul. So pag hindi nyo alam kung ano ba yung laman ng kulay asul. Oo, kailangan nating siguraduhin. Oo, siguraduhin nyo po yung kung ano po, at saka kung nalinis din po yung lalagyan. Yung mga makinang yan, pwedeng filtered, pwedeng mineral, pwedeng alkaline. Yes. Pagka mineral, mas mahal na po. So siguraduhin po ninyo kung ano ang binibili ninyo. Kung mineral ba talaga o filtered lang, no? Okay. Ang problema dito, wala na naman tayong ebidensya. Kung talagang mineral ang ginamit niya sa yelo at kung talagang wala rin problema ang kanilang tubig. Kasi saan ang galing yung amoy na yon at saka yung lasang yon? Pwera na lang sa mga kakampi o kampihan na tayo, ha? Okay, siya naman ang nagpapatotoo sa reklamo ni Maricon. Bakit at paano? Inday, humarap ka na. Saka pa, sinungaling ka rin. Sinungaling ka. Sinungaling ka. Sinungaling ka, wala ka doon. Sinungaling ka. Sinungaling. Ang galing mo Magaling ka. Lasang puso ang yelo mo. O teka muna, Inday. Ikaw ba ay nakatikim na rin ng yelo niya? Opo. Hindi, ma'am. Ha? Sinungaling yan. Bumili na po ako ng yelo sa Kumampi lang kay kanya. Maricon yan. Okay, tapos? Lasang puso rin po. Ngayon napatunayan ko po rito nung bumili po siya ng yelo. Dala ko po bumibili ng nagtimpla yelo ng sa akin. Kasama ko siya po, nasa bahay siya nung okasyon na Ako yun, po nandun nagtimpla po ng siya. tubig. Okay. Sabi ko, lasang puso yung yelo niya, huwag kang bibili dyan. Kaya sabi ko dito, Hindi ka pa bumibili sa akin ng yelo. Bumili ako sa'yo. Wala kang Reklamo hindi ka rin ako bumibili sa'yo. sa akin dahil malayo Alam mo ka sa yan. akin. Hindi Alam ka mo yan. makakatawid sa lado Yan. namin. Sinungaling ka. Dito sasabihin mo na lang Sa yun. kabilang loob, baka paano ka makakarating sa amin? Balita ako ng yelo doon eh. Sinungaling Hindi ka. na ako bumili. Never mo pa siya nakita. Hindi ba? Kapit-bahay ako ng pinsan niya. Tapos? Kahit kapit-bahay kita ng pinsan ko, hindi kita nakitang bumili ng yelo sa akin. Kaya huwag mo sasabihin na nasan ka lang. Hindi ko na maalala. Baka kasi makakalimutin ka na. Hindi ko na maalala. Ikaw ba, Inday, may kakilala ka pa bang iba o kayong dalawa lang talaga ang may ganong karanasan? Kayong dalawa, okay? Meron pa doon. Meron pa sa amin. Marami pa kasi. Meron na bang nagkasakit o sumakitan tiyan? Wala naman. Po, yung tiyang ko nung time na yun. Sinungaling! Bumili ako ng yelo niya. Sinungaling! Yung tiyang ko. Tawagin naman natin ang dedepensa para kay Vanji. She, humarap ka na, She. Palitang Inday ka no? Ako pa ngayon ang epal. Kahit wala ka namang alam. Totoo. Talaga, nandun din ako eh. O bakit kay Vanji ka kumakampi, She? Hindi naman po kasi nung time na bumili siya ng yelo si Maricon, nandun din po ako sa bahay ni Ate Van. Kinakampen mo kasi alam mo may pinagtalunan tayo. Ay, naku, idama yung mga nakaraan nating issue, Maricon. Ano na naman itong atraso niya sa'yo? Chismosa yan eh. Sa looban namin eh. Biruin mo, dati pag may handaan kami sa bahay, iniimbita ko siya. Chismosa? Pero malalaman ko na lang sa ibang mga kapitbahay, chinichismis niya yung handa ko. Hindi ka Malagsama yung spaghetti ko. Kapal ng mukha. Ano sinasabi? Ano sinasabi? Malagsama yung spaghetti ko. Tapos yung
yung Shanghai ko daw, yung Shanghai daw matabang. Pero inyo kumakain siya, buti di ka nabulunan. Talaga naman tayo hindi naman Kapal, masarap kapal ng mukha. Nagagawin ko. Nakakain ka, pero hindi masarap. Ako, hindi yan ang Pipintasan issue mo. Wawa, nakakaya naman sa'yo. Grabe nung nakikain, tas siniraan pa yung pagkain. Nabulunan. Ay, talaga. Kawawa naman siya pag nabulunan siya. May baon ng tubig eh. Eh, nung time na hindi ko siya in-invite eh. Kasi nga narinig ko na Invite, eh may hindi ko siya in-invite. Siya lang in-invite ko. Tsaka ibang kumari ko doon. Sinungaling ka? Talaga lang. So, sinungaling din ako, parehas kami. So, kayo hindi sinungaling. Hindi. Talaga hindi kami sinungaling. Kasi nagsasabi kami ng totoo. Kami yung nakabili. Ako may bisita. Ako napahiya sa bisita. Ako Kayo lang sinungaling naman ako. ang nagreklamo eh. Kayo lang, sa 3 years kayo lang. 3 years? Personal ang nararamdaman mong galit. Oo, kaya gumagawa ka ng issue. May issue siya talaga. Alam mo, ang dami ng opinion, kayo na ang susunod ko tatanungin, ha? Ang gulo nyo, ha? Ang gulo nyo, ha? Sanga-sanga na nga ito, sumasanga-sanga pa kayo dyan. Okay. So, ito ay pag-uusapan natin ng mas maayos, ha? Tsaka medyo mas tahimik. Okay? Sa ating pagbabalik, ito po ang Face to Face Harapan. Face to face, sino sisimango? Pin mo face to face. Alam nyo, ngayon ko lang naisip na pwede palang umabot ng 1 oras ang usapan sa 5 piso. Pwede pala yun? Talaga ba? Pwede. 5 pisong yelo, umabot tayo ng 1 oras ng talastasan dito. Okay, at eto pa, lalo kayo, ang dami nyong komento, 5 piso lang ang pinag-uusapan. Sige, ano ba yun? Dito sa puti. Eto, hello po Ate Banji. I have 2 things to say. First kasi, una, yung kalusugan at kaligtasan. Kalusugan ng mga taong nakainom. Kasi responsibilidad mo bilang nagtitinda na ma-ensure yung safety ng iyong tinda. Una, isa pa po is yung kaligtasan ng bata. Naghagis po kayo, ma'am. That is very dangerous. Kahit na po, ma'am, bilang ikaw ang nakakatanda, dapat po careful ka sa ginagawa mo. Wala pong masamang magalit, pero responsibilidad mo yung magiging action mo sa anger mo po. Okay? Ayun po. Tapos, first thing muna po, yung about sa yelo po na galing po sa poso. So, yung mama ko po, nagtitinda po siya ng yelo. So, alam ko po yung process ng paggawa ng yelo. Medyo mahirap po siyang gawin kasi yung effort po na i-exert mo, tas yung sa pagtatali po. So, paano nyo po masasabi na parang galing sa poso yun? Eh, yung pagkuha pa lang po ng tubig sa poso is mahirap na po na process. Wala naman kami pakialam kung saan ang galing yung basta. Ang sa akin lang, nalasahan ng bisita ko, lasang poso. Tapos lasang poso. Tapos, eto pa po, magkapit-bahay po kayo. Oo. Parehas po ba ng water station yung pinagkukuhanan Hindi ko alam sa kanya. Hindi ko alam kung saan siya kumukuha ng Hindi ko rin alam kung saan siya kumukuha. Ganun yun. Bakit? Iniimbestigahan mo? Parang gusto mong imbestigahan. Hindi po kasi, kung galing po sa same na water station yung tubig nila, baka po yun mismo yung may problema. Hindi ko alam kung saan siya kumukuha ng mineral niya. Wala akong pakialam sa pinagkukunan niya. Tapos, Kasi ganito yan. O, meron pa. Another thing po yung tungkol po sa alahas. So, given naman po yung dapat paghalagahan natin yung words na binibigay natin sa ibang tao. Isa po ako sa mga magpapatunay na dapat bigyan natin ng pansin o halaga yung mga words na sinasabi natin. Pero po sa kaso nyo pong dalawa, especially po kay Ate Vanji, dapat po magbigay tayo ng parang way para sa kanya. Kasi po yung reason niya naman po kung bakit niya ikakat yung Naiintindihan ko yan. Sabi ko nga sa kanya, nauunawaan naman kita. Ang sa akin lang, hindi ko may babalik ng bow sa'yo kasi una, hindi na nga ako makakakuha ng komisyon. Abono pa ako. Sana man lang, intindihin niya yung mga pinamasahe ko. Di ba? Pabalikan ako, nakailang balik ako man eh. Napagod ako eh. Unang-una, hindi naman ako lumapit sa kanya para kumuha siya sa akin. Siya lumapit sa akin para makiusap sa akin na kung pwede siya kumuha. At pinaliwanag ko rin sa kanya kung ano ang process. Ganito ang process. Dapat naintindihan niya yun at doon pa lang nagkasundo kami. Sana po mag-meet kayo halfway kasi po, para din po sa kay Ate Vanji, para sa reputasyon nyo pong dalawa. Tapos at the end of the day, magkapit-bahay po kayo. Dapat po nagtutulungan po kayong dalawa. Hindi niya naiintindihan. Thank you! Hay, salamat, tumigil na rin kayo. Ang dami niyong opinyon. Meron tayong harapang tagapayo, bayad yan. Yeah! Okay, tanungin
Kunin muna natin yung pinakamalaki ang bayad, Brother June. Wow! Magpapamerienda si Magbibigay ng freezer. Magbibigay ng freezer. Tingnan nyo lang, 5 pesos lang ang pinag-aawayan natin dito. 5 piso sa isang yelo. Ito ang nagagawa ng anger, ng galit. May pinaghuhugutan yung dalawa. Hindi lang yelo, meron pang ibang issue na nagsanga-sanga at dahil nga hindi nagpatawad at may galit, doon na nag-capitalize. Kumalat na. Yung 5 piso, Aling Banji, wala tayong face-to-face sana kung pinaghari natin yung common sense natin. 5 piso lang yan o ito 10 piso. Di ba? Tapos na. No? Wala nang issue. Hindi na kailangang patunayan. May galit lang tayo sa puso natin. Tingnan niyo mga mukha niyo at mga konsumido kayo. Para matanda pa kayo sa nanay ko. Ay! Alisin natin yan, ha? Pag-aralan nyo, tumahimik lang tayo sandali. Halagang 5 piso, nakaharap ko pa si Corina Sanchez Rojas sa face-to-face. Okay na sana yun, kaya lang tatanda kayo dahil sa galit. Magpatawaran at magsimula ng isang bagong komunidad ng may pag-ibig sa kapwa at sa Diyos. Humility! Sa Bible, yung katatapos lamang na gospel, ang sabi doon sa Ebanghelyo, for what does it profit a man if he gains the whole world but loses his own soul? Anong mapapala mo kung lumaki ang negosyo mo sa yelo pero wala kang kaluluwa, wala kang pakisama sa kapwa? See? So, sige, magpatawaran na lang tayo. Magsimula tayo ng bagong pagsasamahan. Thank you, Ate Corina. Ayan, thank you. Brother June, Attorney Lorna, saklaw din ba nitong tinatawag na safety laws, itong mga kahit napakaliit lang na pagbebenta ng yelo? Oo, walang maliit o malaki sa negosyo kung safety ang pinag-uusapan. So yung Consumer Act na yan, applicable dyan. Lalo-lalo na, meron ring isa pang batas, no, yung truth in advertising. Kasi mas malaki ang, tama, no? Mas malaki ang bayad sa yelo ni Banji kasi ang advertising niya mineral water. So yun ang binibili mo, yung fact na mineral water. Kapag napatunayan na hindi mineral, may problema na naman. Meron kasi may Truth in Advertising Act at saka mislabeling. I-clarify ko lang because kanina, Ate Kuring, meron kang question on yung installment payment, no? Meron din tinatawag na konsepto, yung option to buy. Yung option to buy, ang binabayaran mo doon, yung option. Hindi yung jewel. Kunyari dito sa situation natin, ang binayaran niya, yung option na hindi niya pwedeng ibenta yung jewelry na yan hanggang hindi na bayaran. Oo, kasi meron ding sanang pwedeng bumili ng cash. Correct. So yun ang nawala sa kanya, yung opportunity to sell it to others. What's important to know sa option to buy, na-forfeit, hindi rin ni-refund yung pera na binigay mo. Kasi ang binili mo talaga yung option na hindi niya ibenta sa iba the exact same thing. Okay, so kung option to buy yan, hindi na kailangan i-refund ang pera. Ayun, para kumbaga, forfeited na. Forfeited na. Parang ano yan parang down payment sa sa pagbili ng kondo. Correct. 'Di ba? Pag hindi mo tinuloy, amin na itong dineposito mo. Correct. Parang ganyan. Kasi with intent to buy yon. Doc Camille, o paano natin matutulungan na magbago ang mga ang kanilang relasyon? Okay, una-una tubig lang yan. Pero alam niyo, tatandaan natin na ang tubig, napaka-importante yan sa katawan ng tao. 3/4 ng katawan, 75% ng katawan natin kailangan ng tubig. More so sa ating mga utak. Dahil kasi po, alam niyo, pag hindi tayo umiinom ng tubig, ang una po nagsishrink ay ang ating mga utak.
So sana, bigyan po natin ng pansin, sabi nga ni Ate Karin, gamitin natin ang ating mga utak pagdating sa ganyan dahil kasi hindi lang po masisira ang ating mga relasyon na pagkakaibigan, kundi baka makasira din ng ating mga business. Isipin niyo na lang din, ang mga tubig po sa refilling station ngayon, every year dapat may water testing. Kung kayo ay nagdududa doon sa mga nagsusupply ng tubig sa inyo, tignan niyo pong maigi yung certification na water tested siya for that particular year kasi nag-i-expire po yun. So, dapat lang po siguro, lalo na kung ang tinitinda nyo ay tubig din, tignan nyo rin po yung certification nyo kasi requirement po yun. Yun lang po. Ayun, okay. Importante certification, lalo na pag nagne-negosyo. So ang tanong, mapalitan na kaya ng lamig ang init ng alitan ni na Maricon at Vanji na nagsimula sa 5 pisong yelo? Abangan natin sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Face to face. Oh, eto na. Eto na lang ang nakikita ko rito. Nasaan na ba yung alahas na yon? Hala, hala, lagot. Oh. Nakaray. Ayun, ayun. Naupuan ko lang pala. Delikadong mawala ito. Nako, aabonohan ito ni Donita. Yeah! Okay. So ito yon, di ba? Pero quality ito ha, maganda siya. So eto yung kanyang listahan. Eto, so nakapag-lay away na siya ng 6,000, 10,000, may 4,000. Ako na magbabayad nito. Okay? Kami na, ako na ang bahala. Ako na ang bahala dito sa 4,000 at may 500 pa para sa mga pinamasahe mo. Yan! Okay. Parang bagay sa akin yan, madam. Kaya, hindi, maghintay ka, meron pang kasunod. Ay! So, ito ay mapupunta na sa'yo. Ay! Vanji, mapupunta na ito sa'yo. Ngayon, ang tanong, kung kulang ka pa rin ng pera para sa maintenance ng asawa mo, ibenta mo ito kay Donita. Pwede mong ibenta ito. Oh. Alam mo, kung kailangan nyo ng pera, pwede mong ibenta ulit, hindi ba? O, ayan na. Ay, hindi, mamaya pag kami, mahirap na. Mamaya pagka nagkabigayan na tayo, ha? Ibibigay natin ito, parang nabili na niya, tapos mapayapa na dahil wala ka ng pagkakautang. Ngayon, yung tungkol sa yelo, wala na ako magagawa doon. Hindi ba? Pwede na ako mag-deliver ng tubig sa inyo. Di ba? Ngayon, kung medyo bigyan nyo ng pagkakataon, sumubok kayo ulit kasi baka naman ang nagpapangit lang ng lasa ng tubig ay yung galit mo sa katawan. Tama. Malay mo, di ba? Malay mo, may epekto yun sa panlasa ng dila mo, day. So, okay na ba yon? So, wala na ito. X na ito, ha? X. Lalagyan na natin ng 4,000 paid. Yes. Paid na. Tama. Itong si Vanji. So, okay na ba kayo? Hindi na kayo magtatapunan ng mga kung ano-ano. Hindi na kayo maghahablutan. Yung galit, wala na. Pero ito'y hindi para kayo ay mamihasa. Meron tayong mga aral dito, di ba? Na inyo pong nalaman mula sa ating tagapayo yung mga bawal sa negosyo, yung mga magsigurado tayo sa binebentahan natin, hindi ba? At saka, wag na tayo makikigalit sa kapitbahay. Okay, so, magbigayan ulit tayo ng pagkakataon at kayo ay magbati na ngayon din. Kailangan ngayon din. Sige na, Maricon. Sige. Yay! Yay! Ayan! Ay, tumayo ka. Ayan. Spaghetti bababa. Ayan. Oy, ikaw ang pinakamatapang kanina. Tumayo ka rin dyan. Tayo. Palapit. Ayan. Kala nyo makakaligtas kayo, ha? Hindi. Hindi kayo makakaligtas dito. Tila nagsimula po sa, biro ninyo, 5 piso lang. 5 piso lang. Pero umabot na sa kasiraan ng ilang mga bagay na hindi kailanman mababayaran ng anumang halaga. Pakikipagkapwa-tao, pagkakaibigan, pagdadamayan, at kapayapaan ng kalooban. Hindi ba? Na wala tayong atraso o kagalit. Hindi yan mababayaran ng pera.
Parang sobrang laki naman ang kapalit ng 5 piso. Sa kanila namang sanga ng away yung tungkol po sa alahas, wag po tayo papasilaw sa ginto. Marami sa atin, kasama na po ako doon minsan, masisilaw sa gustong-gusto nating bilhin kahit alam natin na hindi natin ma-afford o mapapanindigan. Nangyayari din po sa akin yan. At huli, pagdating naman sa hindi pagkakaunawaan, naku, wala po tayong mahahanap na solusyon sa galit. Kapag ang tao po may utang sa akin, lalo po kung malaking halaga, lalo po akong nakikipag-usap ng mahinahon para lang may mapagkasunduan na paraan ng pagbabayad. Hindi po ako nakikipag-away ng may utang sa akin. Kasi baka hindi ka nabayaran pag nagkagalit kayo. Wala pong mararating na maayos ang pagsasalita ng masama kanino man. Yan. Okay ba? Appear tayo dyan. Appear tayo dyan. Ako po ang inyong pambansang referee. Ate Kuring nagsasabing may cake ang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap. Basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan! Sirang padyak na hindi mabayaran, nasaan na ang gulong ng katarungan? Matanda na to, sinakta mo pa. Wala naman po talaga may gustong disgrasya pong mangyari. Ito naman po si Mang Ambe, pinilit niya pa pong ipasok yung sidecar niya. Alam niya naman pong bumubusina na po ako ng emergency po. Kaya hindi ko lang po gusto, lalo nakapagsalita naman sa